So yun nga, jogging tayo dahil sa kagagala-gala ko ngayong umaga. Nagkita kami ni nanay. Yun, nag-iikot-ikot siya sa paligid ng subdivision kasi nakuha siya ng mga bote-bote. Ay, wala naman siya madadaan sa akin, pero sa iba marami siya nakikita. So ngayon, habang nangunguha siya sa mga paligid ng mga bote, kichismis yun. Kasi nga nagkasabay kami maglakad. So sabi niya, may pinuntahan siya na hindi naman niya kaibigan. Pumunta siya, dinaanan niya kasi may kailangan siya. Kasi parang sa isang samahan, sabi niya, meron daw, tawag doon, pag nag-member ka doon, may makukuha ka. Sa ilang taon daw niya dito na 40 years, parang wala naman daw nangyayari. Hindi siya makareklamo ng sobra kasi nga matanda na siya. Hindi rin naman siya pinapansin. Basta nakikinig na lang siya. Kahit magreklamo siya, hindi siya makapagsabi ng galit siya na masama rin ang loob niya dahil dyan. Dahil para daw yun, yung nire-request niya ay para sa mga mahihirap, mga matatanda na nasa bahay na lang, may sakit pa, pero ginagawa niya ang lahat. Naglalakad-lakad siya para may mangyari sa kanya, yung kumbaga para may makuha rin siya. So wala siyang makuha. So para sa kanya, dahil sa mahirap daw siya na matanda siya, hindi siya makareklamo mismo doon sa kausap niya. Okay, so sabi ko, bakit kayo nagtitiis? May mga barangay naman na pwede nyo sabihan. Dapat puntahan mo sa barangay, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang magtiis kasi kung para talaga sa inyo yan, para sa mga matatanda, para sa mga may sakit, kailangan nilang ibigay. Hindi pero, di ba, tauhan lang din sila sa isang, ano tawag doon? Kumbaga sabi ko kay nanay, trabaho nila bilang isang empleyado ng munisipyo, ng barangay hall, kailangan gawin din nila. Kasi kung nasa barangay hall ka, hindi mo na kailangan pang manguha din kasi para sa mga matatanda yan, para sa mga taong ano ba tawag yun, meron din sakit. So sabi ko kay nanay, sa totoo lang, sa dami ko na rin nakasama na nagtatrabaho sa mga barangay, sa munisipyo, mapipili mo talaga ang taong yung paniniwalaan mo. May mga ganun. So nagkatsikahan kami, sabi niya, kasi gantong grupo ako. Sabi ko, may grupo ba sa barangay na ganun? Kasi ang tingin ko naman parang wala naman barangay yan. Ay wala naman yan, tawag dito, walang pakialam. Ay wala naman siguro yung grupo kung saan kayo magiging leader. Sabi niya, hindi kasi yung samahan namin na ganito yung binibigay na budget monthly ata. Ewan ko, kaya sabi ni nanay. So sabi niya, wala daw siya maasahan kasi inaanuhan, lagi daw yung sinasabihan. Kaso, wala pa daw.
So, sabi ni nanay, dahil malapit na ang malapit na ang tawag doon, eleksyon, nag-isip siya na, ay, maghahanap na lang ako ng ibang tao na anuhan na lang, yung tawag doon, pagbotohan, iba na yung gagawin, aanuhin niya, bobotohin niya. Sabi ko, hindi naman po yun sa boto. Once na botohan talaga, marami talaga mabait na ganyan-ganyan. Pero marami ka talagang tao na makikita, talagang kahit hindi mo siya binoto, makikita at makikita mo na kung gaano kabait. At lahat na ginagawa. Alam mo yung ganun. Kasi may nakikita rin naman ako ng ganun. Na talagang may nakikita rin ako talagang kahit hindi ako bumoto dati. Kasi hindi talaga ako naka-member pa. Pero dun sa mag-asawa na nakasama ko ng ilang taon, pero hindi ako nakapagboto kasi hindi ako member eh. Pero never kang magsasawa na humingi ng tulong. Talagang lahat binibigay nila hanggat kaya nilang mag-share. Kahit pang kape yan o pang almusal yan, may dumaan man na matanda or may sakit, sinishare talaga nilang mag-asawa. Wala ka talagang masasabi sa sobrang kabaitan. Kaso dito nga sa group, sa lugar na ganito, nakita ko na ganun pala. Meron pala talaga mga grupo-grupo din sa isang So parang botohan, tawag mo parang masabi na, o dito ka lang, kasi ganyan. Sa amin ka, sa grupo namin mag-member, ganito ganyan. Na-experience din ako makarinig ng ganyan kasi never akong kasi hindi ko naman kilala sila. Oo, kailangan natin kilalanin. Pero, ang isang, talaga, pag nagtatrabaho sa pagiging munisipyo or barangay, kahit na never mo siyang naging member, never mong naging binoto, wala ka man lang naging problema, yung ganun. Kaya si nanay, as in talagang sobra talaga ang problema ni nanay. So ngayon, sabi ni nanay, pinapuntahan niya muna yung apo niya, puntahan mo yung nanay mo kasi ganito, kasi kailangan mo ng budget, allowance, bumili ka ng uniform. Kaso, dead ma si mother siya ng apo niya. Gustuhin man puntahan ni nanay yung lugar ng anak niya, hindi siya makapunta kasi nga mainit. Kasi nga may sakit din si nanay. Naglalakad-lakad lang siya para pumunta doon sa lugar ng anak niya. Sabi ko, bakit kayo pa nagkakaproblema na pumunta sa anak mo? Hayaan mo yung anak mo, dapat ang problema. Dapat nga siya pa yung tumulong sa iyo kasi may sakit kayo, nay. Hindi yung, Diyos mo dahil, nakakaloka. Para sa kanya, ginagawa niya ng exercise, yung pagkuha-kuha ng mga bote-bote sa paligid. At least habang nalakad-lakad siya sa umaga, madala siyang plastic para pag may madaanan siya ng mga bote, at least naiipon niya sa bahay. Siyempre, sabi ko nga, na pag ganyan masama talagang pakaramdam mo, kailangan mo magpahinga na lang. So talaga naman nanay, ang anak mo, sabi tayo dapat nga gano'n nakatira yung anak mo sa kasama mo Kasi kasama mo din yung mga apo mo. Ikaw pa nag-aasikaso. Dapat nga siya nag-aasikaso rin ng anak niya. Sabi ni nanay, kasi dito siya nagtatrabaho Umiwalay siya sa lugar namin kasi ganito ganyan. Kahit naman problema si nanay, dinededman na lang kasi ayaw na lang niya ma-stress ng sobra. Dapat din, ibigay mo na rin, sabi ko, dapat ibigay niyo rin yung mga apo niyo doon para asikaso ng sariling nanay ng mga apo mo.
Sabi, may trabaho daw yung kanyang anak. Alam naman niya na pabaya din daw yung kanyang ano. So, ang plano ni nanay, siyempre nagkakautang din siya sa mga tindahan. So, ang ginawa ni nanay na, tawag dito, yung ATM niya, kasi nga member siya ng SS, ang gusto niya, ang tawag doon, yung sangla, yun, magsasanla. Plano niya magsasanla siya ng ATM, ng SS niya. Kasi nga, para maibigay din niya yung kailangan niya sa apo niya na mabigyan ng uniform, ng gamit, ng pangailangan. At yung ibang matira sa kanya, babayaran niya yung utang niya sa tindahan. At least, makausap niya yung pinakamayari ng tindahan na once na nakabayad na siya at kailangan niya uli ng tulong, makautang uli siya. So, sa awa naman ng Diyos, okay naman daw yung inuutangan niya na ng mga tindahan. Sabi niya, mabait naman yung mga inuutangan niya sa tindahan. So, magbayad man siya, hindi naman agad-agad niya nababayaran ang buo. Pero okay lang doon sa may-ari ng tindahan. Ang mahalaga, magbayad lang na magbayad. So, yun lang. Napachika lang kami ni nanay. Sabi ko, pag kaya darating na botohan, ilang taon na lang, bupungal. Na, huwag ka na mamili. At pag sinabi nila na, oh, magboto ka dito ka sa boto. Bupungal, huwag na kayo bumoto, nanay. Oo. Hindi mo kailangan mamili. Basta may nakita kang tao. Kasi alam ko, may nakita rin siya na mag-asawa na nakita niya na talagang mabait. Oo, sabi ni nanay, oo, kilala ko yun kasi lagi ko talaga nakikita. Kaso, sa ibang member to sabi ni nanay, pero dito ako sa member na to, doon ako nakalista. Kaya hindi ako makapunta doon sa mag-asawa kasi nga hindi nga ako member nun. Di po nga, sabi ko, ano ba naman yan, member? Basta member basta galing barangay or munisipyo, puntahan mo na puntahan. Kaya hindi kailangan mamili ng mamili. Kaya pare-pareho lang yan ang problema. Pare-pareho lang ang trabaho. Eh, huwag kayo matakot sa mga taong member po. So, ayun. Ending, sabi ko, sige na, nakauwi na kayo. Nakalakad-lakad na ako. So, sabi nanay, okay, may pupuntahan pa ang mga bote. Kaya, yun, sabi ko, sige, ingat na lang po kayo at makapag-almusal pa kayo ng at kay mamaya mainit na. Kaya ako rin napasok pag ganyan ng kainit. So, dahil dyan, yun lang. Napasabi ko lang ang pangalawang kwentuhan namin ni nanay. So, yun na nga. Wait na nga sa inom pa ako ng gamot dahil